So again, guys, good morning. I'm just gonna do a recap for our trip yesterday, Sunday, um, April 2023. So again, we went to Cafe sa Bukid through traversing the New Year's shortcut gikan diri sa Valencia City, Bukidnon until sa Talakag. Like, well, technically, gikan diri sa Valencia City, Bukidnon, pwede ka mo adto Talakag or Lantapan, Bukidnon. Either you can access the access roads nga among giagian gahapon, or you can just access the main road, which is the Tikalaan Road, Aglayan Road. Tikalaan, Aglayan Road. Tikalaan, Aglayan, Tikalaan, Talakag Road. Muna siya itahod dito. So, it's just a short ride kay ang shortcut, instead of, let's say for example, gikan ka sa Valencia City, nag-travel ka padulong sa Cafe sa Bukid, sa Kibangay, Lantapan, Bukidnon, and ingagi ka sa main highway, main road. So it will take like 2 hours or more if you're traveling along the main road. But diri kani via Lorugan, Valencia City, Bukidnon, diri sa amo ang giagyan gahapon. Naabot mi sa Cafe sa Bukid for about like 45 to 50 minutes lang. Napay, medyo nagpahinay-hinay pa ko padagat sa motor. So, again, gahapon, supposedly, ang among itinerary, among gisabutan sa akong asawa was Lake Apo, but since wala pa man sila pagkaonan dito, good, wala pa like, pagkaon, like, literal nga pagkaon nga, makakaon ka. Though, ang view nindot, nagputang sila, construct nila ang pathway. Wala na ako kabalik dito, pero several times nasad ko nakato sa Lake Apo, and the only thing is walay pagkaonan, like nindot ito og naantay cafe ay burger baron or mga pika-pika, but mao ni shortcut ni siya, literal nga shortcut. We're gonna be passing through the Manupali Bridge, and then Balila Alanib, small river. But if magulan, kani nga river is bahaunon yun gihapon. So kining nga shortcut, by the way, just so you know, I would suggest nga dili mo muagi diri kung kusog ang ulan, especially kusog ang ulan sa bukid. May bawaan man nimo kay tan-aw nimo sa Mount Kitanglad or Kalatungan Mountain Ranges, kusog ang ulan makita nimo. So better not dili mo muagi diri if magulan kay dako jud siya ang tubig, so it's too risky. So I would suggest nga muagi mo sa main road. But if init ang panahon and then nagdali ka, you want to go to Lantapan, lungsod sa Lantapan directly, inigawas ani mo ni ang Barangay Balila, unahan na ni siya sa lungsod sa Lantapan, gikan ka muagi sa main road. So grabe ang iyang shortcut. So yeah, it was just for like a couple of hours, like an hour or two siguro may nagstay dito, including the travel, of course. So naulanan pa yun, though dili kayo kusog ang ulan, but knowing this is an elevated area diri sa Bukidnon, bugnaw siya, and wala na nako ma-videohi ang nag-fog gid siya ba, kay akong wife adlock ka mabasa ang cellphone, kaya ang akong action cam dili man GoPro, so I didn't use it na lang just to para di siya madaot, kay though baratohon na siya, but for me it's expensive na for me, and usik sayang sa kung maguba. So again, this is our travel with my wife sa Cafe sa Bukid. This was our first time nga nagbuyog sa Cafe sa Bukid, kami lang duha. Ako naka-adto na ako ra isa, buyog ako, and then the third time around or fourth time around, akong papa, akong mama, akong auntie, ug akong manghod nga lalaki. And then
like 2 to 3 times siguro ako ra isa kung gituyok ng gikan sa diri sa Bagong Taas sa Valencia City Bukidnon ako gituyok ang Talakag Road up until gid sa Barangay Tikalaan katong naanay iskina gani padung sa Talakag nga lungsod padung Cagayan de Oro o papangantukan padung Davao City. Ako siyang gituyok yun, gawas ko sa pangantukan and then Maramag, then back here in Valencia City Bukidnon. So muna na siya ang Talakag Road, guys. Naay part nga 2 lanes but daghan pug part nga 4 lanes. But eventually, as I've heard sa previous administration ni Rodrigo Duterte, himuon na siyang national highway. Sa pagkakaroon dili pa na siya national highway yun. But it's kinda ang mga tao diri moingon sila nga national highway na ni kay mao na man gini ang means of transportation sa mga tao diri magid sila nagaagi yun like mag-deliver of mga root crops, mga vegetations. So mo na siyang sikat man ang tawag ani niya is Talakag Highway or Talakag Road. Mo na ang main nga tawag ani nga road kay again bukid kaayo muagi kas tunga sa between the 2 huge mountains, ang Kalatungan Mountain Ranges o Kitanglan Mountain Ranges. So kung ato pa jud dahoson dito nindot gwapo naay bunsitas naanay mga bag-o nga mga views nga kan-anan dito sa unahan dito na sa dapit sa bunsitas part na to siya sa Talakag nga lungsod kay ang Talakag nga lungsod lahi man po na siya nga municipality diri sa Bukidnon. Ang Lantapan is lahi po siya nga municipality dagko kani sila land area ang ilang covering ng land area. So na isang parts nga part na sa pangantukan. So if imo siyang i-Google Earth or Google Map, kita yun nimo nga niagi gigad ato nga sa bukid. Like in the middle of 2 mountains, like 2 huge mountains, Roshek Valley ba? But elevated lang siya gamay. So again, naulanan mi gamay but okay ra nakadala man sa ko raincoat. So, pag-abot na mo sa cafe sa bukid, of course, nagkape, ngaon may burger o pasta. Ang cafe sa bukid, dili ka siya expensive o lami ilang pagkaan. I would really recommend the cafe sa bukid kay first time nga niadto ko dito na lamian ko sa ilang pagkaon. So, and we also went to Choco Hills, dili sa pagpandaot again. I-mention na ako sa initial na ako nga video nga gi-post. Dili sa pagpandaot, but mas lami gid ang pagkaon sa cafe sa bukid kaysa Choco Hills. No. In fairness to Choco Hills, they're also nice ang ilahang view, ang ilahang scenery, ang ilahang location. Maybe na sila mga pagkaon dyan nga lami pod nga wa na ko matilawan. Just in fairness sa ilaha. But for me lang, maong ganahan ko mobalik sa cafe sa bukid. Regardless if it's sa Choco Hills, mas nindot ang view kay elevated. Para na siya sa on top of the mountain, like on top of a hill, something like that. Kita ni mong Kalatungan Mountain Ranges and all its plantations, mga vegetations. So, but the reason, magud ning mga pagkaunan, the reason why magbalik-balik ang tao kay tungod sa pagkaon, of course. Wala na ako gi-appeal sa ani nga video, it's just a recap nga nag-rides mi sa akong asawa. Panagsara na mo ni mabuhat, so thankful kay ko and in one way or the other nabuhat na mo karon. We don't know kano saan na po ang next. We're planning nga magmarilog mi. Marilog is part of Davao City na layo-layo magud to, so basically usayo gid siguro sa buntag para maabot mi dito kuan gyud kanang ma-enjoy gyud namo ang mga scenery, especially kung magmarilog ka. Ang akong ginaapas diha is kanang Sea of Clouds sa Marilog, Davao City. Nagsabot mi sa akong amigo nga taga Davao, but then
due to some circumstances and inevitable happenings or uncontrollable situations, wala man dayon. So, and then nag-post ko video gabi and then he asked me nga, pero sa amin madayon dito sa Marilog, sa madayon ang laag. At ko yung wife, at the same time ko yung akong wife. So, it's like a double date sa Mondo. So, nako nga amigo from Davao City. So, mo ni, it's just a recap. Again, as you can see, mo na siya ang Kalatungan Mountain Ranges. Again, the Kalatungan Mountain Ranges is actually a volcanic mountain. Actually, ang Mount Kalatungan is potentially active. Compared to Kitanglad, is also a volcanic mountain but it's inactive. But nevertheless, these two mountain ranges, makita na diri kani nga mga mountain ranges, na diri ang ato ang Philippine Eagle nagpuyo. But since mga volcanic mountains man sila, makita sa nimo diri ang mga natural hot spring ani nga mga lugar. So ako nang gibalik-balik because I really wanted to promote, Bukidnon, the beauty of Bukidnon. Dili ko taga Bukidnon originally. I'm from Cebu, Batang Cebu ko. Born and raised in Cebu, somewhere in south of Cebu. But then my mom is from Davao, so we moved to Davao so long time ago, and then I decided to move back to Cebu, and then minyo mi sa akong wife. Kami sa akong wife, pareho mi taga Cebu, pareho mi sunod ra mi lungsod sa Cebu. And then she got an opportunity here in Bukidnon nga to work with a local company, a corporate company. So that's why naami diri. Ako nagtrabaho ko sa balay lang, Bombay. So we're trying to like set time para sa mga usag-usay. Dugay-dugay na even before pandemic, and then after samot na pag pandemic, wala na ilaglaag, ang means, ang resources sa budget. So again, this is just a recap sa mo ang tour. Like it's just a stroll, getaway. So padulong na mi ani uli. Ako wala gid namo ma-capture ang katong nag-fog gyud ang among giagian nga dili siya zero visibility, but makita gini mo ang kana diha fog na siya. Dito pa sa before ani ubos-ubos pa man to among giagian, more siya valley ba nga among giagian. Naga-fog dito, wala na mo ma-picture or wala na mo ma-video kay mao lagi akong wife adlock nga mabasa ang phone. So God is willing kontag waterproof nga camera, especially GoPro. So daghang kay mga utanon waligya. Di na makita nga actually mga barato ra na sila, gabutan na sa ubos, medyo mahal na siya. So kung mo traverse ka ni nga let's say maglaag lang mo through motorcycle or four-wheel drives, kay sahay magulan di nato may bawaan. So the disadvantage of motorcycle nga maulanan, wa matay sakyanan. And I love riding motorbikes good. Lahi man gud ang feels nimo nga langhap nimo ang hangin, makuha nimo ang ambience sa imong giagian. Then again, if you get a chance to travel here, try Cafe sa Bukid. Highway ra gina siya, along Talakag highway ra gina siya sa Barangay Kibangay. I guess across na siya sa elementary sa Kibangay, elementary school sa Kibangay. So padulong na mi ani uli, and then ako lang gipa-video akong asawa kay para na i-document. Memories are forever. So and then ato mga panahon wala pa na ako sa social media, wala pa na ako sa internet, wala gid ni nga mga butang. So somehow karon ato nang mabuhat, hopefully maka-upgrade tag mga equipments like cameras, action cams, and things like that. Of course mo vary sa among schedule because again we're not dili matadato, kailangan ta mo kayod. So we need to work para makasustain, especially nga naanay family. Hopefully lagi na kanang takinan gid ba para payugo ng mga bata, is I
pretty sure nga ma-enjoy nila sa though nakaadto na mig bunsitas nga nagmotor lang jud mi, no. Akong eldest nagsigsuka sa motor, nagsigsuka. Duha ka motor mo gigamit akong manghod. And then sakay nako akong youngest, and then my eldest sa ilaha sa akong manghod. Kuya akong mama, and then akong wife. Abot mig bunsit perting layo agad. So but then again, dili kabayran ang memories, ang moments ba nga magkuyog mo sa iyong pamilya. I would really suggest, if you're from Mindanao, try to laag here in Talakag, Lantapan, Talakag, Bunsitas, Cafe sa Bukid, Chuco Hills. Naay mga bag-o nga, I know nga naay mga bag-o nga mga tourist destinations diri lang, well, specifically diri lang sa Lantapan lang gani. Diri sa Barangay Kibangay, unahan. Naay daghan nga mga ipang-construct nga mga katong last time nga ning agi jud ko mga mga few years ago, ongoing pa ang constructions nga makita nimo sa on top of the hill nga nasa lagi buhat nga tourist attraction or tourist destination, kapihan siguro kananan. So karon pila naman to katuig ang nilabay, pretty sure nga nanagi na nga human nato. So if you're traveling, gikan mo Luzon or Visayas, Mindanao, niagi mo Cagayan de Oro, and then you're traveling to Davao City or some parts in Davao regions or Bukidnon, try to laag here in Talantapan. Well, technically kami nagpuyo mi sa Valencia City, Bukidnon, so dili sa Lantapan, but ganahan ko magbalik-balik kay nindot magud ang lugar, nindot ang mga talan-awon, nindot ang sceneries, ang beauty of God's creation. Di na nimo ma-appreciate pa nga, naman din yung mga butanga diri. Ganun, mangita pa mataglain, di ba? So, I would really recommend embracing our own, especially sa tuang natural resources, sa tuang kagalingon nga mga tourist spots. Be the first nga mahimong, what do you call that? Mahimong turista sa atoang kagalingong lugar, sa atoang kagalingong nasod. So, hindako ang tubig diri pag-agi na mo ganina, pag-agi na mo first initially, gamay pa kaya ang tubig. So, mo daw ang gi-mention earlier nga if ulan-ulan or kusog jud ang ulan, ayaw jud mo agi diri. Literally mo dako jud ang tubig. Supposedly nahuman nahimuhan na naunta ning bridge. So, wala ta kabalo basin nay wala naman kasinabot ang gobyerno o ang landowners. But eventually, I hope nga mahuman dyan nga project sa DPWH, because importante kayo ang means of transportation sa lugar para mo progress, para mo move forward for a better future ang usa ka lugar, especially sa dalan. If accessible man good ang dalan, naay huge possibilities nga mo upgrade or mo progress yun ang lugar. Of course, katong mga investors or makaingon nga dali lang deliveran aning lugar of kanang mga goods, mga deliveries, something like that. So na sila idea nga mo invest. Saka especially sa mga rural parts of katong mga layo jud sa kadihasnan diri sa Bukidnon, diri sa even in Mindanao as a whole. So mao lang to, gika namin sa Cafe sa Bukid for a Sunday, and then hopefully maka buhat ako more videos, and I hope I earned your subscription today. And I would really appreciate it. Mo-subscribe mo. It's not really a big thing man nga subscribe. So, this is just my hobby, by the way. So, naman ay trabaho nga full time. So, and I would really be thankful nga mo daghan atong subscribers pohon in God's time. And then I will make more videos like this. I'm working on my video editing skills, so please bear with my videos. And yeah, again,
before you ride, before you hit that gasolinador, before you throttle, you imong kumutan imong clutch or throttle, always say a prayer, because we don't know what lies ahead, but we do know, we don't know what the future holds, but we do know who holds our futures. Ano lang, regardless kung sa imong belief, but again, wala may, this world is full of uncertainties. So again, thank you for watching, guys, and stay safe and God bless.